Paglabag sa Occupational Safety and Health Act or yung industrial accident. Kapag halimbawa po nagkaroon ng aksidente, malubhang aksidente sa loob ng company at yung aksidente na yon ay nagresulta ng isa o higit pa yung namatay. Or kaya naman, nagkaroon ng aksidente or ng sakuna na nagresulta sa dalawa o higit pa yung napinsala. Tapos yung mga napinsala na yon, kailangan po nila magpagaling ng higit sa 3 months. O kaya naman, nagkaroon po ng aksidente o ng sakuna kung saan 10 o higit pang mga katao yung nasugatan or kaya nagkasakit dahil sa trabaho sa parehas na oras. Kahit po hindi kayo yung mismong biktima ng industrial accident, maaari po kayong mag-apply para sa pagbabago ng lugar ng trabaho or maaari kayong mag-apply for release. Paano naman kung kayo po mismo yung naka-experience ng industrial accident? Kung kayo po ay isang dayuhang manggagawa at dumanas po kayo ng industrial accident damage kung saan kinakailangan po ninyong magpagamot ng mahigit sa 3 buwan or kaya naman na biktima kayo ng industrial accident pero kinakailangan nyo lamang po na magpagaling ng mas mababa sa 3 months, ang employer po ninyo ay kinakailangan gumawa ng hakbang sa kaligtasan at kalusugan alinsunod sa Industrial Safety and Health Act. Kapag wala po siyang ginawa o wala pong ginawang action yung employer po ninyo, within 1 month after na aksidente, maaari po kayong mag-apply para sa release. Maaari po kayong mag-apply or dapat ninyong gawin yung application for release sa loob ng 4 na buwan simula nung petsa ng aksidente. Kapag kayo po ay pinagtatrabaho ng employer ninyo sa ibang area o sa ibang lugar, maaari po yang magresulta sa employment permit restriction. So, sa mga EPS worker po natin, kung ano lamang po yung nakasulat na employer or kaya address na nakasulat sa kontrata ninyo, dyan lamang po kayo maaaring magtrabaho. Kung pinagtatrabaho po kayo ng employer ninyo sa ibang area, maaari po kayong mag-apply para lumipat ng ibang trabaho. Kaya lang, kinakailangan po ninyo magsumite ng mga supporting documents. So, ano-ano nga po ba yung mga supporting documents na maaari ninyong ihanda? Sa calendar po, kailangan po ninyong isulat yung petsa, yung oras, yung address kung saan kayo pinagtatrabaho. At kailangan din po yung mga supporting documents tulad ng pictures or kaya ng videos ng pagtatrabaho ninyo. Bukod pa dyan, maaari din po mag-apply for release yung mga paulit-ulit na business trip. Halimbawa, kung parati po kayong pinagtatrabaho sa labas, pero pagdating ng hapon, bumabalik kayo sa company. Yung paulit-ulit na business trip, pwede po din niyang maging grounds para ma-release ang isang EPS worker. Gayunpaman, ito po yung pinaka-importante at kailangan po ninyo itong malaman. Kapag ang nature ng company po ninyo ay manufacturing company at gumagawa sila ng produkto at yung company na produce nila ay kailangan po nilang dalhin yan sa site para i-install at meron po kayong permit galing sa labor, mahirap pong magbago o mahirap pong mag-apply para sa release pag ganyan po yung nature ng company po ninyo. Dito po sa South Korea, meron po silang tinatawag na emergency release. Ito po yung kapag biktima po kayo ng sexual assault ng isang employer, katrabaho, or asawa ng employer, kabilang na po dyan yung common law na asawa, or kaya immediate descendant ng employer, maaari po kayong mag-apply para sa emergency release. Marirelease po kayo within 3 days po. At yung mga kaso na mahirap nang ipagpatuloy yung trabaho dahil sa sexual harassment, sa sexual assault, pag-atake, or paulit-ulit na verbal abuse mula sa employer, kasama na po dyan yung katrabaho, asawa ng employer, immediate descendants, basta sa loob ng saklaw ng pamamahala ng may-ari ng company, maaari kayong mag-apply para sa release. Kung hindi kayo ni-register o hindi binabayaran na employer po ninyo yung inyong mga insurance, maaari din po yan maging grounds para ma-release po kayo. So, tignan po natin kung paano.
exclusive insurance para sa mga dayuhang manggagawa. Yan po yung departure guarantee insurance, yan po yung Twedgicum ninyo sa Samsung. Non-payment guarantee insurance, yan naman po yung insurance na binabayaran ng employer po ninyo kapag maaari nyo po yung gamitin kapag meron po kayong mga unpaid na sahod. At yung mga mandatory social insurance tulad ng health insurance or kaya ng national pension, yan po yung gungmin at iba pa. Kapag yung mga nabanggit ko na mga insurance ay hindi kayo nirehistro ng employer ninyo or hindi binayaran ang inyong contribution sa loob ng 3 buwan, maaari kayong mag-apply ng release or mag-apply ng pagbabago ng lugar ng trabaho kapag ang employer po ninyo ay hindi kayo nirehistro o hindi binayaran yung atraso sa insurance ninyo sa takdang panahon or dun sa deadline. So, ibig sabihin po niyan, ang labor po, magbibigay po muna sila ng deadline sa employer para ayusin po o irehistro kayo or bayaran yung mga contribution ninyo. Kapag ang employer po ay hindi po niya inayos yung mga atraso po na niyan sa insurance sa loob ng itinakdang oras sa deadline, maaari na po kayo mag-apply para sa release. Pagbabago ng lugar ng trabaho, kapag tumanggi po kayo or kapag hindi kayo pinagtrabaho ng employer ninyo ng higit sa 5 araw. Kapag ang employer po ninyo ay hindi kayo pinagtrabaho ng 5 araw or mahigit pa at yung 5 araw na yon ay hindi binayaran yung sahod ninyo or hindi din nagbayad ng non-work allowance, maaari po kayo mag-apply para sa release. Yun nga lang po, kailangan po ninyong hintayin yung araw ng sahod po ninyo para makita kung talagang hindi ba pinayaran yung 5 days or yung non-work allowance ninyo, kung talagang hindi ba siya binayaran. Kapag ang management po, kapag ang company management ay sinasabi na yung 5 days na hindi kayo pinapasok sa trabaho ay dahil sa suspension na ipinataw sa inyo dahil sa disciplinary action at kung ang worker ay sa tingin po niya ay hindi ito patas, maaari kayong magsampa ng reklamo sa local labor committee. Tapos ang local labor committee na po ang susuri kung yung disciplinary action na yan ay hindi patas. Kung nahihirapan na pong magpatuloy ng trabaho dahil hindi patas yung diskriminasyon ng employer dahil sa nationality, sa region, sa gender, sa physical appearance at iba pa, maaari din po yan maging grounds para makapag-apply for release ang isang EPS worker. So pag-usapan naman po natin yung dahilan ng pagbabago ng lugar ng trabaho due to accommodation. Yung kung paano magpa-release kapag may violation sa accommodation. So ano-ano nga lang po ba yon? Kapag ang accommodation po ninyo ay may violation sa Article 20 ng Building Act. Kapag yung accommodation na ibinigay sa inyo ng company or yung temporary accommodation po ninyo ay wala pong permit galing sa local government. So, violation po yan. Another violation po kapag paglabag sa Article 34 ng Farmland Act. Kapag yung accommodation po ninyo ay itinayo sa agricultural land at ginawa po siyang accommodation na kailangan po nilang kumuha ng permit para magtayo ng gusali sa lupaing sakahan. So dito po sa South Korea, illegal po yung pagtatayo ng bahay or temporary structure sa lupang sakahan. Pag ginawa po ninyo yan, kailangan po muna ng permit. Kapag walang permit, illegal po yan. So may violation po. So pag-usapan naman po natin yung regarding sa pagbabago ng lugar ng trabaho due to violation sa accommodation facility. Kapag meron pong or kapag magpaparelease, kapag merong dahil sa accommodation facility, pag-usapan naman po natin yan. Dito po sa South Korea, kapag kayo po ay pumirma ng kontrata, alinsunod po sa regulation, ang employer po ninyo ay kinakailangan magbigay sa inyo ng Foreigner Accommodation Facility Table. Diyan sa Accommodation Facility Table, makikita nyo po yung mga pasilidad na kailangan or mga facility na meron dun sa accommodation. Kapag yung facility table at yung actual na accommodation po ninyo ay hindi tugma at puro kasinungalingan po yung nakasulat po doon or
or hindi nila sinusunod yung accommodation facility table po nila, maaari po kayong mag-apply para sa release. Kaya lamang po, maipapatupad lamang po ito or maaari lang kayo mag-apply for release kapag ang employer po ninyo ay hindi po tumupad sa araw ng pagwawasto. Ano po yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, kapag magpaparelease po due to facility accommodation, bibigyan po ng deadline ng labor ang employer para ayusin po yung facility po ninyo. Kapag dun sa deadline, hindi po or walang ginawang action yung employer ninyo para itama yung accommodation po ninyo, maaari na po kayong mag-apply para sa pagbabago ng lugar ng trabaho or maaari na po kayong mag-apply for release.